Good morning guys! Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Welcome to another unboxing and review of WE High Kappa T-Rex 5.1 semi-automatic. Okay, bago yan, shoutout natin si Sir Donald of Negros Occidental. Okay, so Sir, welcome to 5th Generation Hobby Shop. This is the 5.1 WE 5.1 2011 High Kappa T-Rex semi-automatic made in Taiwan. Yan. Silver slide, black frame, two-tone. Ayan. Okay, naka-magwell na siya, anti-skid or naka-stippling grip na siya. Yan, skeletonized hammer and trigger. Yan, ambidextrous manual safety na rin po yan. Yan, so ito yung manual safety and this is the beaver tail. Yan, front and rear serrations with markings on the slide. Made in Taiwan po yan. Yan, fiber optic sight, rear and then front. Sa front is green. Sa rear is orange. And with markings pa. Oh. If you are familiar with that caliber. So, disclaimer, this is airsoft only. Ayan, okay. So ito, check natin yung manual safety niya, sir. Check natin. So, itong manual safety niya, kailangan po, bago nyo siya ma-activate, kailangan nakakasa or nakababa. Or kailangan ibaba mo yung hammer. Ayan, bago mo siya ma-save. Ayan. So, yan po yung ambidextrous. Ibig sabihin po ng ambidextrous, kabilaan po. Ayan, magkasabay sila. Ayan. So, kung left-handed kayo, you can access the manual safety here. Kung right-handed naman, dito. Yan yung purpose ng ambidextrous. So, check natin yung manual safety. Yung safety on. Safety on. Okay, hindi siya puputok. Safety off. Baba. Safety. Ayan, puputok na siya. Or napapalo na yung hammer. Ngayon, kapag hindi naman nakapush itong beaver tail, kahit nakalabitin mo yan, ayan. Pansin nyo po, hindi pumapalo yung hammer. So, kailangan kasi itong i-push. Ayan. So, automatic naman po pag hinawakan nyo yung grip nyan, lulubog yan. Ayan. Yun yung purpose kasi nyan. Dual safety kasi is 2011. Yung 1911 din, may ganito po. Yung 1911. So, dual safety po yan. Sa mga real steel, meron din po. 2011 and 1911. Mayroong beaver tail. Mostly, no? 2011 and 1911. Ayan. So, meron din siyang accessory rail for flashlight. You can install flashlight. And then ito na nalalagyan din siya ng red dot optic. Okay? Yung red dot optic dito po nilalagay yan. So, itong rear sight na ito, nare-remove po yan. Okay, natatanggal yan. Kung gusto nyong pormahan, lagyan ng red dot optic, nalalagyan po ito. Kaya meron po itong kasamang mounting plate. Ito, papakita ko lang sa inyo. So, ito yung mounting plate. Ito po yung nilalagay sa ibabaw. So, kailangan mo nang i-remove itong rear sight para ito po yung isasampa doon sa ibabaw at dito po sinasampa yung red dot optic. Pakita ko lang yung red dot optic. Yan, ito po yung ating red dot optic. So, pakita ko lang yung red dot. Yan. So, ayan yun. So, pwede pong lagyan ang T-Rex High Kappa ng ganito. Ng ganitong accessories. Ayan. Bukod sa flashlight, pwede rin. So, meron tayo ditong flashlight. Pakita ko lang sa inyo. So, ayan naman po yung flashlight. Oh. Ayan. So, yan po yung mga accessories na pwede sa T-Rex. Flashlight, red dot optic. Ayan.
Okay, so ito yung owner's manual. Scan nyo lang yung QR code para sa parts explosion and instruction manual. And then it also comes with free Pop Dyno standard power number 12 green gas. Ito yung pinaka propellant nya. Then ito naman yung bala. 0.23 grams, 5.95 mm. Yan, ito naman yung pinaka projectile nya. Okay, and then meron po kayong order na extra magazine. Yan, high kappa 5.1 WE. Yan, made in Taiwan also. So, itetest din natin yan mamaya. Ito yung kasama sa unit and then yung extra. Okay? So, load lang natin ng gas and BBs. Higpitan ko na rin yung mga valve niyan, sir, para intact na po. Okay? Pakita ko lang sa video. Okay, so ngayon maghihigpitan natin yung valve. So, para tanggalin itong base pad, sundutin nyo lang yung lock na to. Push mo lang yan. Yan. Another lock. Push. Yan. So, ito yung inlet valve. Ito naman po yung outlet valve. So, ngayon higpitan natin yan kasi from the factory, maluwag talaga yan. Luwagan ko lang muna para lagyan po natin ng oil. So, this is the silicone oil. May free na rin pong silicone oil to. Yan. So, tikutin ko lang para mag-absorb yung oil. Yan. Alalay lang sa higpit. Okay, so babalik ko yung base pad. Ito kasi yan yung naglalak yan. Oh. Yan, nakausli na yan. Ito. Yan. Okay, so ito naman, dito naman po tayo sa outlet. Luwagan lang natin muna. Ayan. Okay, so first mag na higpitan na natin. Ito naman yung extra. So itong ginagamit ko po is the bulb tool. So wala pa po itong kasamang bulb tool, sir. Pero meron tayong available. Gusto nyo pong mag-avail. Ito talaga po ay naka-design para sa mga valve ng ating airsoft. Yan. Kasi may mga ngipin po yan. Ayan. Okay. So, nakikita na natin to. Outlet naman. Ito naman yung pang-outlet valve. Yan. Naka-design po talaga para dito yan. Okay. So, now, mag-load tayo ng bala. So, ito po, ang capacity nito is 30. Okay? 30. Okay? 30 po. Ngayon, yung recommended load lang namin is half, kalahati lang, para yung spring, kasi alam naman natin pag yung spring laging naka-compress, so lalo na pagbabad, puno, tapos binabad nyo, tapos yung bala nandyan lang, i-stock nyo, tapos puno. Katagalan yung spring yan, lumalambot, di katulad ng mga rail steel na matitigas yung spring nun eh. Sa airsoft kasi malalambot yung spring. So pag malambot na yung spring, mahina na yung tulak nyan, minsan hindi na niya maitutulak ng maayos yung bibis. So may tendency hindi siya mag-lock. Ayan, may tendency hindi siya mag-lock. So isa sa mga dahilan, yung spring or yung magazine malamig. Pag ito sir, lumalamig din yung magazine because of the green gas, because of the gas. So that's normal. Pag malamig yung magazine, humihina ang recoil, humihina ang blowback. So may tendency hindi rin siya mag-lock. Okay, possible na hindi mag-lock. So, that's normal. So, huwag po kayo mag-alala. Normal po yan.
Pag malamig ang magazine, pahingan nyo lang hanggang sa mag-normal temperature bago nyo gamitin ulit. Okay, so load natin. Pangatlong reason pala na hindi mag-open slide ang ating airsoft pistol, lalo na pag matagal na yung airsoft unit, no? Yung pistol. Pangatlong reason dyan, sir, is yung etong notch na to. Yung sa slide stop, slide release na notch. Ayan, yan. Etong isa kasing notch na yan, yan sa disassembly yan. Itong notch na to, itong malaking notch na oka na yan. Pag yan napudpud, minsan hindi na rin siya maglalak. Kasi sumasampa yan dito, di ba? Sumasampa. So, binibigyan ko po ng tip yung aming mga customer. Kapag bago pa yung unit nyo, especially sa T-Rex 1911, 2011, kapag nag-open slide, mag-open slide talaga yan eh. Kapag nag-open slide, ang gawin nyo, itong slide, itulak nyo ng bahagya. Yan. Diba? Tapos napapansin nyo, yung lock nasa gitna. No? Kanina kasi ganyan, diba? Meron silang friction. So, pag ganito lang kasi ang gagawin natin, yan. Every time na ganyan lang ang gagawin natin, itong part na to, mapupudpud yan. Yan. Pag napudpud yan, hindi na yan sasampa. Yan, hindi na yan sasampa dyan. Yan. Kasi pudpud na eh. Dudulas na lang mo yan. So, ang gagawin natin, itulak nyo ng bahagya. Pag nag-open slide, di ba? Normally, pag nag-open, wala nang bala, open slide. Tulak nyo lang ng bahagya. Then, tsaka nyo ito ibababa. Yan. In that way, wala silang friction. Hindi magkikis-kisan yan. So, hindi siya mapupudpud. So, yun yung isa sa mga tip. Okay? Lagyan ko na lang din po ng bala yung isa para matest natin yung dalawang magazine. So, ito po, lalagyan lang natin ng 15. No? So, papakita ko lang sa inyo. 4, 6, 8, 10. Ayan, 15. So, kailangan po ang bala is alternating po yan. Kailangan alternating po. Ayan. Kasi pagka meron dyan isa puwang, magmi-misfit po yan. Okay? So, ayan. So, katulad yan, 15 lang siya. So, yung spring, hindi hindi compress na compress yung spring. Nasa gitna lang. So, maganda yan. Ganyan lang. At the same time, makapagpahinga yung magazine mo kasi habang naglo-load ka ng another load, makapagpahinga siya kaysa yung puno, no? Prep. Punong-puno yan, lalamig yan. Ayan. So, 15 lang dapat. Advisable namin 15 na. Para sa amin lang, yun ang based on our experience, mas maganda kalahati lang para magtagal yung ating magazine. Okay? So, ngayon, maglo-load tayo ng gas. So, paglo-load naman ng gas, sir, kailangan patiwarik yung magazine nasa baba, yung gas nasa taas. Inverted position dapat. Ito, pasok nyo lang siya dito. Then, press nyo lang po 3 hanggang 5 segundo po. No-estimate kasi wala po tayong gauge dito sa magazine. Okay, so lagyan lang natin siya ng 3. 1, 1001, 1002, 1003. Okay? 1, 1001, 1002, 1003. Ayan, 3 segundo lang po yan. Pero yung 3 segundo na yon, pag normal temperature ng magazine, umuubos po yun hanggang sa 30 to 40 rounds na bala. Yung 3 segundo yun. Okay, so testing. Okay, Sir Donald, testing po. 2011 High Kappa T-Rex semi-automatic. Okay, first magazine. Busin lang natin yung bala, sir, hanggang sa mag-open slide. Ayan.
So, release nyo lang yung mag-release para ma-release po yung magazine. Ayan. So, nag-open slide siya. At medyo malamig na yung magazine. Ayan. Medyo malamig. Ngayon, salpak po natin yung isang magazine nyo po. Ayan. Salpak. Insert. And then, yung kanina pong tip, gagawin natin. Ayan. Okay. So, ayusin ko lang yung target. Okay, firing. Ito po yung pangalawang magazine. Okay. Release magazine. Release, hammer down for safety. Okay, Sir Donald ng Negros Occidental. All goods na tayo, sir. 2011 High Kappa T-Rex semi-automatic airsoft pistol by WE.